Paliwanag ko daw. And during the Senate hearing, the senators pointed out that's the reason we're going to change that law. And now in the present Procurement Act, I am former Representative Egay Irize, and I have with me Attorney Asuncion of the Abrenica Beres Law Office, my lawyers. I have invited the Chairman Garcia or his representative, pero nag-decline po siya dahil lang sinabi niya merong existing case sa Supreme Court at baka daw pinag-iingat ako, baka raw po ako ma-sub judice. Alam nyo, gusto ko sanang hintayin na lamang yung desisyon ng Korte Suprema bago magsalita pa tungkol dito. Pero nitong mga nakaraang araw, nakita ko po na busy si Chair Garcia sa pag-demonstrate ng Miro machines sa mga television stations na siya po ay dumalo at ipinaliwanag niya. At nakita ko po na ito po ay misleading. Ito po ay mali po yung paliwanag at nais ko lang pong liwanagin. Kaya nga po inimbita ko siya para kung sakasakali na mali naman yung sinasabi ko, ma-refute niya. Pero ang sagot niya po ay baka daw po ma-sub judice. Simple lang po naman yung dalawang issue sa Supreme Court. Ang tinatanong ko lang, whether nag-violate na Republic Act 9369 yung automated election law, particularly Section 7 and Section 12. Sa Section 7, tinatanong ko lang po, tama ba yung ginawa niya na sila po ay nag-convene, ay nag-issue na ng terms of reference before convene in July 2023 before convening the COMELEC Advisory Council. Pero yun lang po ang tanong. Pangalawang tanong, whether the machine is a prototype or the system is a prototype or not. Ibig sabihin ng prototype, ito po ba hindi pa nagagamit sa anumang eleksyon dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Binigyan po sila ng Korte Suprema na 10 araw para sagutin yung aking petisyon. Ito po ay pinadala noong June 7. Kung gusto po nilang maliwanag na agad, wala nang gulo, sana nasagot nila ito. Dahil dalawang issue lang naman, pero minabuti nila na humingi pa ng extension. In fact, I just received a motion from Miro. They are requesting for another 30 days to answer just these 2 allegations. Ibig pong sabihin, tatagal pa po para madesisyonan ng Korte Suprema yung dalawang simpleng tanong. Ito po bang makina na to at sistema ng Miro ay prototype? Ito ba'y illegal o hindi? Ito bang ginawa nila na kinonvene muna, nag-issue muna sila ng TOR bago mag-convene ng COMELEC Advisory Council ay lumalabag sa RA 9369? Ito lang po yung dalawang question. Pero pinatagal po at kasalukuyan, ang COMELEC po ay on the nag-iikot at mini-mislead yung mga tao tungkol dito sa makinang ito. Kaya po, minabuti ko na ipresenta sa inyo point by point yung mga mali na sinasabi ni Commissioner Garcia at ng COMELEC. Alam niyo po, bakit ko ginagawa ito? Maraming nagtatanong. Ano ba yung motibo ko? Sabihin ko lang po, hindi ko nasasagutin niya. Gusto ko lang alamin sa inyo, ang gusto ko lang po, husgahan niyo kung tama ba o mali yung sinasabi ko. I've been a member and vice chairman of the Committee on Suffrage and Electoral Reform sa House for 12 years. Member po ako ng Joint Committee on
Joint Congressional Committee on Automation for 9 years. I've been a candidate for 12 elections. 12 elections. I've been a participant in elections since 1980 when I was just 20 years old. Either as a candidate or as a campaign staff. So alam ko po yung sinasabi ko. Napakadelikado kung gagamitin itong sistema na ito na pinipresenta ni Commissioner Garcia. Hindi lang po nakakalito, ito po ay pwedeng makakambala, pwedeng magkagulo, at huwag naman sana na maging dahilan para magkaroon ng failure of elections. Alam nyo, nung ni-roll out noong 2010 yung PICOS, nagkagulo. Bakit? Bago eh. Bago. Hindi alam ng mga teachers. Ito po, hindi lang bago, hindi pa nagamit sa anumang eleksyon sa buong mundo, nakakalito pa. Nakakalito pa. At yan po yung nais kong ipresenta sa inyo. Siguro i-play natin yung interview ni Commissioner Garcia sa kay Miss Karen Davila. All right, let's go to the demonstration already. How does this work? Well, all right, so let's get this. If you are going to look at the ballots right now, before the ballot is 160 GSM in thick. Now it's only 90 GSM. So this is less expensive. Usually when it is 160 GSM, we usually import that in China. Now we can purchase this paper. Hindi po totoo na makakatipid tayo dito. Bakit? Kasama po ng kontrata, biro po ang bibili. Biro ang bibili ng papel. Ang makakatipid dito hindi ang gobyerno ng Pilipinas, hindi ang COMELEC. Ang makakatipid po dito. Hindi po totoo na makakatipid dito ang gobyerno ng Pilipinas. Ang makakatipid po dito ang biro dahil parte ng kanilang kontrata ay yung papel. Makakamura pa sila. At ang masama, kung readily available yung mga papel na ganyan, mas manipis. At $1,000 but you included the paper. Mas madali po yung fake ballots. Next. Purchase, they bought 2 new machines for printing, 300 million peso each sa HP. So kasama po yun sa bibigay sa atin. Kasama po yun sa bibigay sa atin. Kasama po. Okay? Is the technology of this better than Smartmatics? I'm curious. Objectively. I can't answer the question. Ayan po, sabi niya, hindi niya masasagot if it's better than Smartmatic. Last 5 elections, we only spent 6 billion. Now, we are spending 18 billion, almost 18 billion for the lease of this machine. Tapos hindi mo masasabi na ito ay mas maganda o mas mabuti kaysa dun sa lumang mga machines. Next. Yung actual voting na. Nasa ganyan po. Yeah. So Ma'am Karen, yes ma'am. Hindi, kunyari. May automatic feature na po siya. Ayan, pwede. Yes ma'am. Tingnan po natin. So insert the ballot. Almost 3 seconds na ma'am, 200 millimeters per second. Is the technology of this better than Smartmatics? I'm curious. Objectively. Hindi po, pareho lang. I cannot answer that question ma'am. Pareho lang. Pareho lang ang bilis. Once the ballot is inside, it will show to you, to the voter, supposedly, the candidates that you voted. You can review. Oh, it will Okay, ayan. Ayan po, no? Lalabas daw, pinasok natin sa machine, ayon sa TOR, ang pinakamahabang balota ay 35 inches. Depende sa locality,
kung gaano karami yung kandidato. 35 inches. So, yung dati po nating sistema, ang tawag dyan, OMR, Optical Mark Reader. Yung Optical Mark Reader, sistema po, papasok natin yung ballots, binibilang na ng makina, tapos may lalabas na printed receipt. Prinoseso ng makina, lumabas yung receipt, yung ating boto. Ganun kabilis. Ngayon po, ayon dito, papasok natin, hindi pa bibilangin. Ipoproseso. Tuloy mo. Ipoproseso ng makina. Botante yan. Nakaganyan po. Yan. So ma'am Karen, Okay. tingnan niyo po, kahit na-medyo ano natin ng konti, tingnan natin. Gusto Kayo po. konti lang. Yes ma'am. Hindi, kunyari. May automatic feature na Ganyan po lang. siya. Ayan, pwede. Yes ma'am, tingnan po natin. So you insert the ballot. Almost 3 seconds na ma'am, 200 millimeters per second. Is the technology of this better than Smartmatics? I'm curious. Objectively. I cannot answer that question, ma'am. Ma'am, see, once the ballot is inside, it will show to you, to the voter, supposedly, the candidates that you voted. You can review. Oh, it will Tingnan niyo po ang dati pong sistema. Papasok natin, lalabas yung resibo, tapos na. Ngayon po, papasok natin, proseso ng makina, nung una sinabi ng COMELEC, lalabas yung actual image of your ballot. Sinabi po nung una ng COMELEC, lalabas yung actual image of the ballot. Pero, bandang huli po, binago nila. Dahil itong ballot na ito, pag yung actual image ang inilabas nyo, ganyan na lang kaliit doon sa 14 inches monitor. Hindi rin mababasa. So, binago nila. Sabi nila, summary of votes. Summary of votes. Anong ibig sabihin ng summary of votes? Anong pinagkaiba ng summary of votes sa resibo? Wala. Ito po, digital lang. Ito, printed receipt. Ito po, digital receipt. It's the same thing. Ano pinagkaiba? Yung pong printed receipt, yung 6 billion lang po ang halaga. Ito po, ang halaga, 18 billion. Unnecessary. Unnecessary. Ngayon, may sinasabi nila, tuloy mo, dito magkakagulo. pagtanggal ng senador. Wala naman, kasi nag-shade. Yes. Pero pwede mo sabihin, ay teka lang, gusto ko 12 na senador ko. Pwede mo ilabas? Yes, ma'am. What do you press? Can you show us again? So again, almost 3 seconds, 200 millimeters per second just it's now scanning. And after scanning, the ballot is being recognized, meaning this is an original ballot. And therefore now, ito yung selection nyo. If you want to change, for example, or you want to add another candidate, then you have to return. Yes, ma'am. And then what do they do? The voter goes back to the seat. Yes, ma'am. Pero mamaya i-customize pa natin because we're going to conduct a time and motion study because some of the voters will be voting for several minutes. What if when they return, they just sit here and do the correction here? We're going to include that in our... Okay. Alright, so let's see. Yun po. Diyan na magkakagulo. Imagine, papasok mo, paproseso ng yung paproseso ng machine para magkaroon ng digital receipt sa monitor. It will take time to process. Tapos, it will take time to review. Noong una, sabi niya, 10 seconds sa harap, 10 seconds sa likod. Yan yung una niya sinabi. Pero ngayon, dahil digital na, hindi na yung ballot mismo, hindi siyempre harap na lang. Di ba? Pagkatapos, alam niyo ba na 30 seconds lang na ma-delay
times 1,000 voters per precinct. Ibig sabihin yan, additional time of 8 hours sa voting. Ang voting natin, 6 a.m. hanggang 7 p.m. I-add mo yung 8 hours, madaling araw na, umaga na. Hindi pa tapos ang botohan. Meron pa. Sabi niya, pwedeng ilabas. Hindi para baguhin yung boto. Kasi, pag binago mo yung boto, may mark na yun may mark. So magdodoble, pag binago mo, di mababaliwala na yung boto mo. So ay anong papel? Kung ilalabas, hindi pala pwedeng baguhin. Pwede ka lang magdagdag. Magdadagdag ka na siya, nakakatawa. Pag ikaw boboto ka, nagkulang ka, ibig sabihin pwede mo pang kunin yung balota mo. Tapos babalik ka, additional time. Additional time. Kung 1 minute yan, 16 hours. Imagine, at dito na po papasok yung kaguluhan. Pag nilabas mo yung balota, andun yung mga watchers ng mga kandidato, titingnan niya, bakit? Bakit nilabas ang balota? Tapos po nakalabas sa screen yung mga binoto mo. Ayun na, yung mga vote buyers, nagpapiesta niya na yan. Anong laking kaguluhan ng gagawin na yan? Alam niyo, nung tumakbo akong unang congressman, na-delay po ng 3 hours yung aking proclamation. Bakit po? Doon sa malalakas ako, dinelay po, alas 3, alas 4 na yung dumating yung mga balota. Ngayon po, napakadaling gamitin to ng mga enterprising politicians. Bakit? For example, mahina ako doon sa isang presinto. Ang gagawin ko lang, yung mga botante ko, halimbawa meron sa 1,000, meron ako 100 voters. Sabihin ko, mauna na kayo. Tapos lahat, ilabas nyo, lahat ng protesta gawin nyo. Sabihin nyo lang, hindi yan ang boto ko. Sabihin nyo lang, kulang ako, magdadagdag ako. Gaano katagal? Pipila ba yung mga tao? 5 hours? May 12? Kasagsagan ng kainitan? Mag-uuwian yan. Maraming madidisenfranchise. Ngayon pa lang, magta-time in motion ang COMELEC. Yung sistema nila, hindi nila pinag-aralang mabuti nung during the post qualifications. Nakakapagtaka po ito. Tuloy natin. To count that votes voted for A goes to B. Makikita nila ng mga watchers nila, ng mga candidates, if their votes were actually counted or not. Why? Because may ballot images, ma'am. Because may ballot images, ma'am. And we will even allow them to get the ballot images. We are going to allow them to take pictures, and the majority parties and the minority parties will be able to see whether the votes were really counted or not counted, because they have all the results: the transmitted copy, the copy of the election returns, the copy from the QR code, and they also have the copies of the ballot images. It's the same thing. It's impossible, really. It's the same thing sa BCM. There are 32 copies. Lahat ng political parties, lahat ng candidates na may watchers, bibigyan po ng kopya. Pareho lang, walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba. Sabi, ipopost, pwede rin i-post. Walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang, 6 billion to 18 billion pesos. Next. Even if you do not have any background on those with the election back. Participate so long as you are a part of the joint venture, and so long. Okay?
Sige, magulo, no? Papaliwanag ko na. And during the Senate hearing, the senators pointed out that's the reason we're going to change that law. And now, in the present Procurement Act that they proposed, they are going to change that only those with election background can participate in government procurement. Those with election. Yan po. Ngayon, inamin niya na wala naman talagang experience ang St. Timothy, pero as a commission, managing election, they can exercise their rights. Dahil sila naman yung gumagawa ng terms of reference. Pero ito, tingnan niyo. Pre-qualify nila ang St. Timothy, pre-qualify nila ang Miro joint venture, pero nakalimutan nila na hanapin yung agreement between St. Timothy, the IT firm, the Concept Solutions, and Miro. Lately, ang sabi ni Chair Garcia, they will require Miro, St. Timothy, and the IT firm to make another agreement defining their respective roles in the elections para wala daw turuan kung sino yung nagkamali. This is something that should be done in the pre-qualification phase of the bidding. Pero ngayon po, kinukorek nila. Kinukorek nila after the bidding. Pwede na pala ngayon yun. Pag may mali ka, merong isang parte na hindi ka qualify, tuloy lang, pagkatapos ng bidding, pag nasa hina yung kontrata, saka mo babaguhin. Second, during the post-qualification, ang present po na ballot box ng Miro joint venture ay transparent. Makikita nyo po yung balota, makikita nyo yung boto. And this is against the provisions of the terms of reference of the bidding. Pero pinos-qualified nila ang joint venture. Ngayon po, after the fact na naman, pinababago nila yung kulay. Ngayon daw, dapat hindi transparent, dapat colored yung ballot box. So, after the fact na naman. Pero pinakamalaking gulo po dito, yung sistema na pwede kang mag-recast ng iyong ballots. Pwede po itong magdulot ng napakalaking kaguluhan pagdating po sa actual election day. Yung pong legality po ng sistema ng Miro, it's up to the Supreme Court. They will decide on that. Pero, simple lang po. Gusto ko lang po ipaliwanag sa inyo. Ginagamit natin OMR, nasubukan na yan dito sa Pilipinas. Nasubukan na yan sa ibang elections in other parts of this world. Yung another system, which is the DRE, that nasubukan na po yan dito sa Pilipinas, sa ibang mundo. Yung combination po, nasubukan na yan. Pero ito pong sistema na ito, wala pa pong bansa o eleksyon na gumamit na ito. Ibig pong sabihin, ginipig ang eleksyon ng Pilipinas. Tayo po ang ginipig ng Miro system. This is a new rollout. At napansin ko po isang statement ni Chairman Garcia. Sabi niya, the procurement of the new machines is an all-government decision. All-government decision. Maling-mali po ito. Bakit? Ibig niya sabihin, ang executive department, ang legislative, may partisipasyon dito sa procurement na ito ng bagong machine, sa pagdidesisyon na ito. Ang COMELEC po ay isang independent commission.
Wala pong pakialam ang mga politiko sa manner ng pag-conduct ng eleksyon. Ibig ba sabihin, sinabi ng Kongreso at ng Executive Department na sabihin nyo na sira na yung mga makina kahit hindi pa? Sabihin nyo na wala na spare parts kahit na mayroon kayong kontrata na dapat mag-provide ang Smartmatic until 2025 elections ng mga spare parts? Sinabi ba ng Kongreso ng Malacanang na abusuin nyo yung kapangyarihan nyo at i-disqualify nyo ang Smartmatic? Sinabi ba ng Kongreso na labagin nyo yung sarili nyo mga terms of reference? Sinabi ba na huwag nyong i-convene ang COMELEC Advisory Council, maglabas na kayo ng TOR? Bakit? Ito po'y desisyon ng COMELEC. Bakit idadamay yung national government? Why will they drag the national government? Why will they drag Congress? Kung meron pong kaguluhan na mangyayari dito, responsibilidad lang ito ng COMELEC. At hindi po dapat idamay, especially with our heated political situation, especially with our problem with the WPS. Napakahalaga po na may kredibilidad yung eleksyon natin. Sabi nila, anong motibo mo? Baka ano ka ng Smartmatic, baka ikaw ay ginagawa mo ito para sa oposisyon. Hindi po. Whatever will be my motive will be doubted. Sinasabi ko na lang po, i-judge nyo, tama ba yung sinasabi ko o mali? Tama ba o mali? Napakalaking risk po sa akin po. Bakit? Kandidato ako sa susunod na eleksyon. Ang referee, COMELEC. They can do anything to me. Pero siguro baka ito na yung kahit na ito na yung huling legacy ko in the preservation of the democratic processes. And if they will, baguhin nila, ayusin nila, paliwanag nilang mabuti. I'd like to be proven wrong. Pero kung hindi po nila may papaliwanag mabuti, I'm willing to file an impeachment against COMELEC. And I will prove na ang dahilan dito, simple lang po. We never spent 6 billion in the 5 elections sa automation. Ngayon, almost 18 billion. Hard disk, mass production, 120,000. You will never spend 20,000 pesos hard disk. Monitor, 14 inches. You will never spend 10,000 for a monitor. Ballot box, 120,000. You will never spend 5,000 for a ballot box. Software, magkano lang yun? 18 billion divided by 120,000, 150,000 pesos per unit. Kalapunan, less than 50,000. This is the reason for all of this, despite all the red flags of Biro, bulag, pipi at bingi ang COMELEC. Bakit? 12 billion ang diferensya. Okay na sana. Okay na yung 12 billion. Pero sana huwag mong tagulo yung eleksyon. Pero sa pinapakita nila, ngayon, nililito nila yung tao. Chairman Garcia is acting as the marketing manager of Miro. Dapat na magpaliwanag ditong sistema na ito, yung mga technical people ng Miro, yung technical people ng COMELEC. Hindi si Chairman Garcia, kaya nga mali-mali yung mga sinasabi niya. Ito po ang diferensya.
Yan ang diferensya. Salamat po. Questions? Sabi nyo nga nasa Supreme Court na yung microphone. Sir, sabi nyo nga nasa Supreme Court na yung kaso, and then sabi nyo si chairman hindi nga siya pumunta dito dahil takot siya na makontempt. So, hindi ba kayo sir, na makontempt kayo ng SC dahil nga nandun na sa yung kaso sa Supreme Court? And yung filing nyo ng impeachment, yung threat ng impeachment kay chairman, kailan nyo balak gawin yun? After ba ng SC ruling o kahit na hindi ba nagro-rule ang SC? Alam nyo, yung two issues lang. Two issues lang po yung nasa Supreme Court. The legal impediment, violation of Section 12, at violation of Section 7. I did not discuss the details of the case. Ang diniscuss ko po yung outside of the issue. Ang diniscuss ko po yung mga sinasabi ni Chairman Garcia sa mga interviews niya. Yung mga demonstration na mali ng Commission on Elections. So, hindi po ako natatakot dahil wala pa akong nilalabang na batas. Sir? Sa impeachment, sir, kailan nyo parang... Well, sinabi ko nga, they asked for 30 days. I'm still patient. I'm still patient. Sir, you saying na nag-act si Chairman Garcia as marketing manager of Danilo, would you think doon sa 12 billion na dinabanggit niyo, makikinabang si Chairman? Ay, hindi ko po alam yun. Hindi ko po alam yun. Basta may ano po yan. Yan po yung difference. Pero sir, bakit We siya... will cross the bridge when we get there. Bakit siya nagpo-promote hindi yung Miro? Yun po hindi ko alam. It should be the technical people so that technical people can dispute what they're saying. Kaya nga inimbita ko sila eh. Sabi ko nga, i-dispute nyo yung sinasabi ko na it will take time, it will create chaos kung yan ang gagamitin yung sistema. And they prove me wrong, I will apologize. Gusto nila, lumuhod pa ako sa kanila. Hingi ako ng tawad kung mali ako. Pero alam ko, tama ako. Very confident ako, tama. Sir, Lawrence, Radyo Pilipinas. Yes. Sir, sakaling mapatunayang tama po kayo, hindi po ba, may sapat pa bang panahon para baguhin ng COMELEC yung mga nagawa nila ngayon? Yes, there are two options. Once, mabilis ang pagbibidding or pwede rin po na negotiated. Pwede rin po na gamitin yung old machines. It will take only 2 months to refurbish all the old machines. Sir, hindi ba kayo natatakot na this coming election, personally kayo ng COMELEC since you're planning to run? Tatakot po. Pero that will not prevent me from doing my duty in preserving our democratic processes. I've been to politics for so long, and maybe this is my twilight days. I'll be doing what is right. Sir, hi po, Mads po from Net25. Sir, sabi niyo po, pwede namang i-refurbish yung mga machine, yung sa BCM. Ang sabi ng COMELEC kasi, ang problema po, yung mga gamit na mismo, mahirap i-refurbish daw. Hindi po totoo yun. Kasi po, after the 2022 elections, yan po ay in-inspect ng COMELEC. Yung 97,000 machine in-inspect ng COMELEC, isa-isa po yan, in-inspection nila at sinertify na nila na they are all in good working condition. In fact, Smartmatic gave them 1 year warranty para kung merong may diferensya sa storage, pwede pa nilang i-repair. Pero sa halip na tingnan nila kung ano yung mga nasira, ang ginawa po nila, naglabas sila ng en banc resolution declaring all these machines as unserviceable. Ang sabi nila sa resolution, sira na, walang spare parts. Hindi po totoo yun. May certifications yan. They are all in good working condition. Hindi po totoo yun. Meron po kontrata ang Smartmatic at ang COMELEC na magpo-provide ang Smartmatic, obligado ang Smartmatic mag-provide ng spare parts
until the 2025 elections. Hindi totoo yun. At nilabag po ng COMELEC yung mismong rules ng Commission on Audit. Ano ba yung rules ng Commission on Audit? Pag dineclare mo ang isang government equipment, machine, na unserviceable, dapat inspect yan ng Commission on Audit, at Commission on Audit ang magsasabi whether it's unserviceable or not. Meron po ano yan. Hindi ko na lang matandaan yung particular directive ng COA tungkol po sa disposal, but you can research yung particular provision na yon, na bago po i-declare na unserviceable ang isang government equipment, kailangan po ng COA approval. Wala po yan. Sir, clear ko lang po. Sa inyo, wala po kung gamitin yung BCM o mag-negotiated contract tayo, kumuha ng ibang machine, ibang sistema. Ang gusto niyo lang, huwag gamitin yung ACM. Tama po ba? Huwag gamitin yung hindi pa nagagamit sa ibang eleksyon dahil wala pang proven capability. Alam nyo, sa totoo lang po, kinausap ako, nung nagsalita po ako sa Congress, kinausap ako ng Miro. Twice. At thrice. Kinausap nila ako. Isa lang po sabi ko sa kanila, wala akong personal sa inyo. Basta gagamitin nyo lang yung nagamit na sa ibang eleksyon, pwede. Pinayuhan pa sila na gamitin nyo na lang. Di yung the old system, whether, kasi imposible naman gumamit sa atin ng DRE, napakamahal eh. Gumamit kayo ng OMR, wala namang problema sa akin. Pero huwag kayong gagamit, para lang magmahal, gagawa kayo ng mga hocus-pocus. Di ba? Mahirap yan eh. Kinausap nila ako thrice. Si Alvin Lim, yung sa kanilang IT, yung isang kasosyo nila, yung gumagawa ng ballot box, si Willie, at nakausap ko rin, accidentally, si St. Timothy. Pare-pareho sinabi ko sa kanila. Sir, parang lumalabas na sa presentation yung na bukod sa mga inyong kontrata, nagda-doubt kayo dun sa magiging result ng election, madaling kayain kung yung pagbabasihan yung naging presentation nyo. Alam niyo, hindi po ako naniniwala na madaling kayain yung technology. Ang sinasabi ko po, dahil dun sa proseso, it will take time for one person to vote, and it will take eternity para matapos yung election natin. Na magkakaroon po ng kaguluhan. Bukod po dyan, nakalimutan po niya, yung kanilang election management system gagamit ng MS Word sa kanang Excel. Napakadelikado po niyan. Although pre-election yan, yung voters list, yung mga voters information, kung gagamit ka ng MS Word, gagamit ka ng Excel, tanong nyo sa mga IT, pwede pong baguhin yan. Editable, corruptible, hindi mo matitrace kung sino yung gumawa ng pag-i-edit o pagpo-corrupt ng system. Okay. Question. Sir, confident kayo na yung SC mag-rule agad para at least may time pa ang COMELEC in case na magkaroon ng decision ng SC? I am confident that na yung Supreme Court mag-rule ng tama. Although, sabi ko nga, kung talagang confident yung COMELEC sa sistema na yan, sana 10 days is enough para sagutin yung aking ano. Pero humingi sila ng 30 days. Mas matagal pa yung extension kaysa doon sa time na binigay sa kanila ng COMELEC. So, sabi ko nga, we will be very patient. We will wait for the Supreme Court decision. Kaya lang po ako nag-press con ngayon para ipakita ko po na yung sinasabi ni Chairman Garcia kay Karen sa mga demonstration nila mali. Misleading. Sir, Luisa po, PTV4. Yes. Sir, do you think kaya ng machines ng Smartmatic na magkaroon din ng DRE, magkaroon din ng system na magkaroon ng touchscreen and everything, yung pinakita ng Miro, do you think kaya nila sa oras na yun? Alam mo yung touchscreen na yun, kalokohan yun eh.
Kasi ano rin yun, resibo rin yun, digital lang. Wala namang pinagkaiba. Pre-process din yung machine. Paano magiging transparent? Pinasok mo yung balota mo, pre-proseso ng makina. Hindi lumabas yung resibo. Nakita mo yung boto mo. Pinasok mo yung makina mo, pre-proseso ng makina, nilabas sa monitor. Pareho lang. It's the same thing. The only difference is this is 18 billion and this is 6 billion. So, technically, sir, Ginagawa lang nila ito to justify the price. so technically, sir, we are proposing it's the same machine na gamitin. Iko-cost. Actually, capable yung Smartmatic BCM, capable yan ng gano'n. Kaya lang nga, dati gustong gawin yon, kaya lang hindi nila ginawa dahil alam nila, hahaba ang pila, magkakaroon ng disenfranchisement kapag humaba yung pila ng ganong katagal na botohan. Sabi ko nga sa inyo, for every 30 seconds per voter na madagdag, 8 hours ang madadagdag sa election time, sa duration. And I can prove that. Dapat nga sila gumagawa nito, yung time and motion eh. Sila dapat ang gumagawa nito eh. Any more questions? During the committee on the joint committee on automation, talagang yung COMELEC nagkakaroon sila ng time and motion. Iniimbita kami mga congressman dati. Iniimbita kami mga congressman doon mismo sa eskwelahan. They will invite voters marami, isang school. Isang school, voters na isang voting center. Ganun dati ang ginagawa. Pero hindi nila magawa kasi nga sabi ni Chairman Garcia, kino-customize pa. Hindi mo na alam kung ano yung kino-customize nila, whether simple pictures or the system itself is being customized. Anytime, willing ako umarap sa COMELEC, sa prove me wrong. Pero nagkausap na ba kayo ni Chairman, sir? Kaya nga in-invite ko siya para mapakita ko sa wala pa kayong pag-uusap talaga? Wala po. May umausap sa akin Miro. Pero sinabi ko sa kanila, mali yung sistema niya. It's prototype. Sinabi ko sa kanila. Tatlo yung umausap sa akin sa Miro. Sir, if you will be proven wrong po para sa inyo, okay lang naman niyo or justified. Luluhod pa nga ako di ba? Para humingi ng pasensya. Justified po yung malaking presyong nadagdag. If ever na okay naman yung system para sa inyo. Sa akin hindi masyadong importante yung presyo. Although siyempre yung corruption is one of our problems. Sa kapag may corruption, hindi mo na yung credibility ng elections, di ba? Kaya nga, sabi ko importante, i-prove nila na mag-work itong system na ito. Pero paano mo i-prove kung madidelay ka? Simple lang naman eh. Dadagdagan mo yung voting time eh. Di ba? Paano yung mangyayari? Tapos, yung digital, yung printed receipt, pareho lang naman ang digital receipt. Anong pinagkaiba no? Wala naman. Sir, question? Sir Gerard po from Malaya. Sir, you're saying po sir na dapat invalidate yung contract between Miro and COMELEC. That's my petition. Yes. I don't want to discuss the details of that petition. In case sir na mag-grant yung sir, hypothetically, ano po yung fallback natin? May time po ba to find another supplier? Yes. Less than Yes. 1 year na lang, sir? Yes.
Paano po kaya? Alam nyo, yung i-refurbish lang nila yung 2 months lang, tapos na. Yung atin, this is not owned by Smartmatic, owned by the government. Tapos na. Mag-negotiate sila ng contract sa responsible, tapos na. Aside, you're saying, sir, aside dun sa refurbish, pwedeng negotiated one. Sir, with regards dun sa refurbishment, sir, nung previous elections, nag-refurbish din po. Yes. Pero marami rin nag-malfunction. Ano po yung Hindi, assurance na... yun, mali yun. Mali yung sinasabi nila. Ang average ng malfunction sa election sa buong mundo, 5%. Tayo, hindi pa tayo yung mating machine na binili, hindi pa yung nag-malfunction ng more than 1%. Pero sir, the COMELEC was lambasted after ng 2022 elections with the 2,000 malfunction. Ano po yung assurance na hindi ulit Sabi ko nga, meron namang world standards sa malfunction. That is 5%. And we did not reach that. But do you think, sir, acceptable yun sa COMELEC? Yes, acceptable. Ang Miro, ang nag-malfunction sa Congo, 49%. Sa election nila. Sa Iraq, yung Miro, 70%. Kaya nag-revert into manual elections. Thank you, sir.